Itinigil ng United Nations Shipping Agency ang paglikas sa daan-daang barkong stranded sa Strait of Hormuz. Ito ay matapos ang pag-atake sa isang barko sa Gulf of Oman. Sinabi naman ni US State Secretary Marco Rubio na hindi suportado ng Gulf nations ang pagbabayad ng toll sa Strait of Hormuz. Kat Concepcion para sa detalye. Nakipagpulong kamakailan si US State Secretary Marco Rubio sa Arab Foreign Minister sa Bahrain, tahanan ng 5th Fleet ng US Navy. Ayon kay Rubio, magkapareho ang mga alalahanin ng Gulf allies ukol sa mga probisyon sa Strait of Hormuz. The first is the Straits of Hormuz are international waters. International waterways do not belong to any nation state. This is a foundational principle in the world today, without which the world would be in total chaos. Tiniyak ni Rubio na wala ni isa sa mga kinausap niya ang ayon sa anumang uri ng paniningil sa mga barko na nais dumaan sa strait. Fees and tolls are the same thing to me. Okay? If you're paying someone to go there, I don't care if you call it a fee or a toll or a donation. It's a toll. That's how we're going to define it. That's international waterway. There isn't a nation on earth that supports having to pay money to go through the straits. Sinabi ni Rubio na mapanganib na huwaran na payagan ang sinumang bansa na maningil ng toll sa international waterway. If in fact we accepted that you can charge money to use an international waterway because it happens to be near your territorial space, well then this will spread throughout the world like a contagion. Binigyang diin ng opisyal na magiging problema kung babantaan na naman o haharangan ng Iran ang mga barko sa Strait of Hormuz. Samantala, may ulat na isang cargo ship ang tinamaan ng projectile malapit sa Oman. Ito ay ilang oras matapos magbanta ang Tehran laban sa mga barkong dumadaan sa mga rutang walang pahintulot nito. 2 US officials ang nagsabing pinaputukan ng Iran ang naturang barko. Ayon sa Persian Gulf Strait Authority na itinatag ng Tehran para pangasiwaan ang pagtawid ng mga barko sa strait, hindi nito magagarantihan ang kaligtasan ng mga barkong naglalayag sa ibang mga ruta. Sinisikap ng International Maritime Organization na mapalusot ang daan-daang stranded na mga barko at seafarers na naipit sa strait mula nang mag-umpisa ang giyera sa Iran. Gayunman, itinigil nito ang naturang pagsisikap para tiyakin na naipatutupad ang mga garantiyang panseguridad para sa mga barkong nasa evacuation list. Ayon sa IMO, hindi kasama sa evacuation program ang barkong inatake noong Huwebes. Ang inisyatibo na inilunsad noong Martes ay voluntaryong opsyon para sa mga barko at ang mga tauhan nito. Ang inisyatibo na inilunsad noong Martes ay voluntaryong opsyon para sa mga barko at mga tauhan nito upang makaalis sa Gulf gamit ang dalawang ruta. Isa sa Iranian waters at isa sa Omani waters na may pagsubaybay ng US. Kat Concepcion, Net25 Americas para sa mata ng Agila International. Trusted, connected, on point.